sigla dahil nakatulog na hotel. Ang cute-cute na baby Athena, baby! Kasama sa incentive, ang galing-galing naman! Ang mami na. Hello, mami! Later, makikita natin yung room. And room namin for today. Yay! And so, hello guys. Nakapag-change outfit na ako. Nasa Hotel Bros pa rin kami. Ang mga artista may pa-change outfit. Pero kung mapapansin nyo, hindi na kinakaya ng sapatos ko. Kasi sabi, dito na daw ako bumili sa Singapore ng sapatos, mas mura. So, check natin kung makakabili ako ng mura dito. So, 12 noon pa lang, kaya yung mga bag namin nandito pa sa 4th floor ng hotel. Kasi 3 PM pa yung check-in namin. So, in fairness, no, kahit iwan lang dyan, walang nawalan. Ang galing sa Singapore. So, kain muna kami. Let's go! Lunch tayo. Kami na $70 each. Oh, yung dollars, diba? Wow! Mami! Bossin mo yan, mag-awin nyo, boss. Mag-awin nyo, boss. Ano lang pa tayo, may pa-shopping pa kayo sira. Oo. Sira na yung sapatos ko, coach eh. Makakabili na. Yung ulit po niya kanina, iPhone eh. Ito. Let's go. So, order kami sa counter. So, dahil one day nga lang kami dito sa Singapore, hindi na kami nag-avail ng internet. Kaya lang yung menu nila kailangang i-scan through internet para maka-order. So, ang alternative is pumunta kami sa counter para doon umorder. Tapos, meron na rin kaming nakita dito na money changer. Dito na rin kami nakapagpapalit ng ibang allowance namin galing sa business. So, $20 yung pinapalitan namin to 86 ringgit. Yan. So, yun yung naging palitan nung time na yun. Paglabanol na lang, no? Taste-tamin. Marami akong dalang taste-tamin. Marami din po ako. Picture na tayo, Chapri. Pumahanghang. Pero enjoy na enjoy po siya kumain, no? Basta. Gutom lang. Sabos po niya. Masarap naman yung chicken. Pero grabe lang yung sauce ng pasta. Lagyan natin ng ganyan. Yan ang wagang pasta. Paano mo masarap eh? Hindi ko nga na pagtantong maanghang. Yari ka ngayon. It's a joke. Papayat. Okay guys, umorder ako ng pasta. Yung nilagyan ko ng chili, yung chicken. Pero yung pasta, yung sobrang anghang. Sobrang anghang. Bakit? Eh, kumusta yung pagkain mo? Sobrang. Puso mo ngayon, no? Parang ano? Pagila mo ko, hawa yung huli. Parang pinapapilit ka talagang bumili ng ano, no? Marketing. Pinapapilit. Diba? Marketing strategy. Bibili ka ng tubig na ano eh. Eh, meron na pa akong tubig. So, bumili ako nito.
pagod na for today. Pero since one day lang meron natin para sa SD. Tara! Let's go! Let's go! Ang taray naman dito sa hotel, boss. May kanya-kanyang SSID kada room. Oh! Wow! So, makakapag-try din kami ng subway dito para makapunta sa business office namin. So, yung business namin is available in 24 plus countries and ang goal is papuntahan namin lahat ng offices na yun. So, meron sa Makati at ito na nga yung second office na mapupuntahan ko sa Singapore. So, nasa Orchard siya. Pansin nyo kung nasan yung mga sentro ng lugar or yung mga mamahalin, andun yung business office namin. So, special yung pagpunta namin sa business office namin dito kasi today is Sunday, so close dapat siya. Pero nakipag-coordinate kami sa Singapore team para makapag-training doon at makapag-tour sa Singapore office. So, mismong general manager ng Singapore branch yung makikita namin. Ito na kami sa MRT nila. Sige, turo mo ko. Turo mo. Saan tayo? Dito tayo pupunta. So from here, Orchard. Yan, lalabas po tayo dyan. Ito. Okay. So ito yung... Tapos magkano bayad? Siyempre, susunod lang tayo. Uy, free wifi! Yay! At station. We are at Lavender Station. Approaching City Hall. Punta namin ng office. Yay! Ito? Diba? Ayun nga. Sabi ko na eh. Sabi ko na sa si Danilo Barrios eh. One station lang, so dito lang tayo dapat. Sumasalit niya. We are now at Orchard Station. Sana mapuntahan namin at open pa siya. Anong oras? 4 p.m. Ulitin mo, coach. Ulitin mo. Welcome to Zino Office Fair. Yeah. They have water with it. So, 19th floor. Tayo mga papunta dito. Medyo mabago yung elevator dito. Ba yan? Ay, vlogger wrist. Galing. Welcome to Zino. Yay! Yeah! Thank you so much. Hello! Yes, sir. Yes, miss. Thank you. So, close na siya. Pero i-open pa para sa atin. Sige, sige. Lakad na. Hindi mo lang. Sorry, we are late. We got lost. We are so lost. Parang beauty shop na ano. Ang galing ng Biomega. Kulay blue. I'll be because I've been looking for
for like three weeks already in the Philippines for 1 terabyte storage, and it's not there like nationwide. So I'm here in the Singapore. I know that because I'm here for a travel incentive. So he is explaining the payment terms to me. How's it gonna be if it's an installment, cash basis, or straight cash via credit card. So the passport is important for the tax refund. Yung tax refund kiosk machine nila is after you pass the immigration here in Singapore when you're going back to the Philippines. Yung explanation sa akin is kasi daw merong mga bumibili dito ng bulk orders tapos kukunin lang yung tax refund sa airport. Then ipapasa or ibibigay daw yung mga items sa mga kamag-anak that are still in Singapore para mabenta nila. So para maiwasan yung ganong scenario, after immigration ka pwede mag-claim ng tax refund here in Singapore. So comment here in our video anong masasabi niyo sa process nila na yun. Congratulations. Wala na, nabili ko na. Nakuha mo ng ang gusto mo. Ayoko nang isipin, 3 linggo na yung hinahanap ko sa Pinas. So, Jerome, paging. Jerome, money. Don't worry. More sipag in the business. It's back 1,000-fold. Amen. Yes. If it is for a business. Alright, so this is just a notification slip for your refund. So explain ko yung pinili kong payment and why I decided to buy the iPhone 15 Pro Max 1 terabyte in Singapore. Compare natin yung price ng phone na to sa Pinas. Pumunta ako today, December 13, 2023 sa SM Dasmariñas Apple Store, and ito yung current price ng iPhone 15 Pro Max. So sa Pinas, if installment siya, it's 119,990, almost 120k. Pero if cash or straight payment na pwedeng credit card, it's 110,990. So save 10,000 pesos if cash. Meron ka na ding credit rewards kung gagamit ka ng credit card. I often use credit card kasi it's convenient for me, but I still see to it that I only buy what I can afford. Sa Singapore, makikita niyo yung price ng binili ko yung iPhone is 108,544 pesos. Pero wala silang GCash or PayMaya or BPI sa Singapore. Yung familiar lang sa akin ay HSBC. Pero wala akong account doon. My only option is to use my credit card. For this purchase, I used my Citi Rewards credit card with no annual fee for life. Super helpful nito sa akin kasi pwede ko siyang emergency money lang na kahit hindi ko gamitin, wala akong babayaran na annual fee. Less hassle din compared sa iba kong credit card na nagpapa-waive nga ng annual fee pero kailangan mo din muna itawag para i-waive. So, Citibank baka naman. So, I checked today and yung promo nila for no annual fee for life ay yung Citi Simplicity. So you can use my link that I'll put in the description down below if you want to apply for a Citi credit card. You will also get a welcome gift from Citi if your application has been approved. So winner! So my Citibank has a fee if I use it abroad. So on my statement, it went up to 112,436 pesos and 16 centavos. So the credit card fee is around 3.5%, but my tax refund is 6%. So it's 6,633.47 Philippine pesos. So breakdown. Number 1, I can use my phone already while I'm in Singapore and maximize it on my free travel cruise trip. Number 2, straight cash is cheaper in Singapore. And number 3, tax refund compensates for the credit card fee. Final price is 105,802 pesos and 69 centavos, which is 5k cheaper than the 110,990 price in the Philippines. So take note, hindi kasama yung airfare dito. Since free travel incentive nga ito, free yung airfare ko. I took advantage a bit na din na bilhin yung iPhone sa Singapore. It's another reason for me kaya binili ko siya para meron akong remembrance on my first free travel incentive sa business and first time Singapore travel na rin.
Kasi kung isasama mo yung airfare sa computation, lugi ka na kung sa Singapore mo bibilhin yung phone. Pay in cash. Oh, Previous. that isn't in it. Previous. Give us previous. Like, Like earbuds. The bag is free. It's free. Only bag. Outside 10 cents for Sheng. Apple give you free. why are we not testing the iPhone? Oh, it's up to you. Up to you. Congratulations. I don't even know how to open it. Wow. So amazing. Wow. How to open it? After having a payment, I don't know how to open it. after sales. Oh. No, this is very bad. Where is... Ay. So, Simon ang after sales natin dahil iniwan na tayo. Yes. We need to report in the Apple Store Very their sales officer. Select my country. Do the Philippines. Also, kasi nakita ko na parang ma-fingerprint ano yung blue, saka yung black ata yun. Saka black. Finally. Bibili ka na rin? Ako na mag-sale sa'yo kasi naiwan tayo ni Kuya. Tumatanggap kami naman ng gift. Hindi kami choosing. Set up without another device. Sana, paglipat ko. Lipat ng work? Tsaka kakakuha ko lang ng appointment. Ah, yun lang. Pwede mo i-upgrade pero Yes, pwede nga. Ano lang? okay lang. Pang matagalan ko na to eh. Matibay ay. Yung 4S ko dati, ang tagal. 4S? Ay, tibagsak mo na. Nandito nga yung ano ko. Pinakita ko sa kaya sabi ko sa after sales kayo, no? 7 ko. Ito yung 7. Right now, Kahit pasag-pasag. we have a new Apple Yung Store. Note ko, Note 20. Nagbabrush ako ng video nag-black screen. 20,000 daw yung LCD. Yeah. Kainin. Kasi dati yung iPhone 4S ko nasa Saudi ako. Pumunta ako Saudi, ginagamit ko. Nasa Saudi. Nadala ko pa rin dito. Yung mga kasabay ng Android na binili ko na, wala na. Kailangan talaga bigyan si Mo ng percentage ng Apple. Tama. Well, Ano na nga lang siya, no? matibay talaga. Yes. Follow the arrow. Hindi na tayo after namin bumili ng iPhone, binalikan namin yung iba namin mga kasama. Saan namin sila iniwan, pero wala na pala sila, nauna na sa hotel. Ngayon kakain kami dito. Dinala kami nung Simon, so isa namin na business partner. Ngayon lang namin siya nakilala. So, taga Singapore talaga siya. And nag-ibig kami ni Coach Yay! Ng pagkain. And so, ano pala dito ang mga Pinoy na pagkain? Ha? So, dapat na yung ginagamit kong Sony ZV-1. And 8 p.m. Pagod na ako maglaro. Nasa Bugis Junction kami at papunta nga pala kami na Bugis Street. So, naghanap kami ng mga branded na mura na clothes or something na mapapasalubo. Kasi bumala ang agad. So, hindi daw kayo.
So, hanap kami ngayon. So, check natin to. Mukhang maraming namimili. Let's see. Great deals nga siya. So guys, ito palang JD outlet na to ay worldwide na legit shoes naman pala talaga yung mga binibenta. Pero hindi na ako masyadong nakapag-video ng mga ganap dito sa Burgis kasi masakit na talaga yung paa ko. Pero magpapakita na lang ako ng mga ibang pictures and videos namin. Nung time na to, ito yung mga lessons learned ko. So, number 1, kung katulad kong limited time lang ang pagstay sa Singapore at wala kang balak bumili ng SIM card with internet, dapat prepared ka na kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan yung mga murang bilihin, magandang pasyalan, at kung ano man yung trip mong gawin. Meron akong mga dating ka-team na nasa Singapore na nagwo-work at dahil minsan lang naman kami magkita, nakaset na yung gala namin that night. Ang problema, wala akong internet. So, hindi ako makapagtanong nasan yung magagandang lugar. Hinahanap na nila ako sa group chat namin. So, nagtatanong na sila nasan na ako. Wala akong paramdam. Kasi nga, hindi ko nababasa yung mga messages nila. So, number 2, so, umpisa pa lang, comfy shoes na yung suotin nyo. Yung mga sapatos ko kasi, before pandemic pa, and medyo nasira siya kasi nga hindi nagagamit dahil work from home ako. Hindi din naman ako nakapaghanap ng sapatos dito sa Burgis. Yung tipong discounted nga siya, hindi naman ganun ka-exciting yung discount. Alam mo yung nangingibabaw pa rin yung pag-compare mo kung nasa Pinas ka bibili. So, parang Pinas lang din kapag nag-sale siya, ganun. So, number 3, napunta na kasi kami dun sa part ng Bugis Street na parang Divisoria lang naman din siya. Yung mga stall sa atin. Tapos nung nag-compute ako sa Philippine Peso, parang teka, parang mas mahal pa pero tiyanggi lang din naman. So sabi ng ka-team ko dati, wala naman nga daw makikitang mura na branded sa Singapore. So ayun, hindi rin ako nakabili. Siguro meron din talagang mga mura pero kailangan mo talaga siyang hanapin. And hindi ko pa talaga siya nare-research hanggang ngayon. Yung mga mura na yan kung nasaan. So, meron akong nakita sa Orchard na bilihan ng murang chocolates na branded. Kaya lang hindi ko na siya nabalikan, hindi ko na naalala. Kasi yung hinahanap ko that time is yung Apple Store. So, #priorities. So, if you happen to know where I can buy good stuff for my next visit in Singapore, please let me know by commenting in this video. Thank you! Hi, Mox! Si Mox talaga yung una kong hinay. So, ito yung isa sa mga power couple na dati kong mga ka-team sa work ko. Si Jeka at si Mox. Dito na sila ngayon nagwo-work sa Singapore. Buti na lang, natuloy kaming magkita kahit 10:20 PM na nito. Public holiday din kasi kinabukasan sa Singapore as they are celebrating the Deepavali. At dahil late na nga, sarado na yung ibang tourist attraction sa Singapore. They decided na i-tour na lang ako sa loob ng Marina Bay Sands. So, picture-picture lang, then later, sa Celavi Sky Bar naman kami. Ano meron dun? Paano na? Credit card. Payway. Dito ka ba? Nag-tap? Akala ko ito. Right? Yan na. Kung gusto nyo na makita yung view of the city from the top, you can go here at Celavi. It's on the 57th floor of Marina Bay Sands. Ito yung binayaran for the general entry of one person dito sa Celavi. Fully redeemable or consumable naman yung $30 for food and drinks nyo. Sunday nito pero holiday kinabukasan kaya marami pa ring tao and yung ibang upuan ay naka-reserve. So ayun, kwentuhan lang kami about life at maraming updates na nalaman in each other's lives. And update, nag-propose na nga pala si Mox kay Jeka. So congratulations lovebirds! See you sa wedding nyo, di ba? So pinag-uusapan lang natin to nung pumunta ako dun sa Singapore. So ayan, na-miss ko tong dalawang to. So buti na lang, uwi sila ngayong December. So magkikita na naman kami. Walang kasawaan, o diba? Pero ayun, thankful ako sa dalawang to kasi minute nila ako sa Singapore and kahit pa paano, napuntahan ko yung Marina Bay Sands. Thank you, Mox and Jeka!